So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So content ulit tayo, topic ulit tayo tungkol sa pagmamanok. So nabasa ko dito sa comment section yung isang katanungan na ang tanong niya is, Idol, paano ba natin maiiwasan yung pagkapiki o mapiki ang ating mga alagang mga manok? Tandaan niyo po, pagka po napiki ang ating mga alaga, hindi na po ganun kaganda ang posture o ang tindig ng ating mga manok. Okay? So, ayaw naman natin mga kamanok na ang ating mga manok kapag nakita natin is hindi magandang tindig, hindi magandang tayo, ayaw naman natin nun. So, paano ba natin may iwasan ang pagkapike? Pag sinabi pong pike mga kamanok, nakaganyan po, halos naglalapat po yung tuhod nila na magkalapit. Okay? So, hindi po maganda yon na posture. Okay? So, paano ba natin yan maikukorek at paano natin yan maiiwasan sa ating mga alaga? Mga kamanok, bago natin pag-usapan yan, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng advice tungkol sa pagmamanok, kung ikaw man ay newbie, baguhan, o babago ka pa lang na nakapasok sa passion ng pagmamanok, napakaganda nitong channel na to upang mapag-usapan natin mga kamamay ang mga bagay, ang mga tips, ang mga hacks tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, click the subscribe button, notification bell at i-like mo na rin po ang ating video ito. Okay? So ano nga ba ang dahilan muna kung bakit napipiki ang ating mga alaga? So unang-una po mga kamanok, hindi po sila nakakapag-workout and exercise. Hindi po sila nakakalakad, hindi po sila nakakatalon, nakakatakbo kung sila is nasa cages lamang. Yan po ang pangunahin na dahilan kung bakit napipiki ang ating mga alaga. So, healthy naman po ang ating mga manok. Healthy po sila. Yun nga lang po, hindi po ganun sila ka-active pagdating sa workout and exercises. Kaya po yung kanilang mga binte sa halip na workout ay hindi po nila nagagawa. So, nagagawa lang po nila is mag-adjust ng konti, lakad, ikot ng konti sa loob ng cages, which is limitado lang po mga kamanok ang kilos ng isang manok doon. So, ang gagawin nyo mga kamanok, kailangan nyo po silang i-range or else ilagay nyo po sila sa tipi. Para sa ganon, makapaglakad-lakad sila, okay, manumbalik yung kanilang healthiness. Makikita nyo naman kasi kapag ang isang manok is healthy, nakakapag-workout and exercise. Tandaan nyo mga kamanok, kapag ang isang ang inyong manok, tandaan nyo mga kamanok, kapag ang inyong alaga, ang inyong manok, ay hindi nakakapag-workout, tingnan nyo medyo putlain. Medyo putlain tapos ang katawan nila medyo malambot din. Malambot yung pagkakatawan nila. So, hindi po kagaya ng mga nasa tipis, yung mga naka-ranges. Maayos ang build ng kanilang katawan. Kaya po napakaganda mga kamanok ng inyong mga alaga. Pagdating nila ng 3 to 4 months old pataas, mailagay nyo na po sila sa ranging or else nyo na pong mailagay sa tipi. Okay, ano pa ba ang isang factor bakit napipiki ang ating mga alaga? Yes, pwede rin po itong namamana. Okay? Kung ang kanyang tatay is ganon, pwede po niyang maisalin yon. Alright? So, meron din naman ng mga manok na kapag maganda talaga ang materials, maayos talaga yung tindig. So, kahit siya is mag-anak at siya ay lumaki doon sa cages, maganda talaga yung tindig. Pero most of the time, mga kamanok, kapag ang ating mga alaga ay hindi nyo po in-range o inilagay sa tipi, talagang lalaki po sila na, alam nyo na yun, na, lalaki po sila na, yun nga, lambutin, lalaki po sila na sakitin, lalaki po sila na piki kapag palagi nyo po silang inilagay sa kanilang cages. Kaya mga kamanok, kung kayo man is walang lokasyon dyan, so, kung kayo may maraming alaga at wala na kayong lokasyon na mapaglagyan, pwede pong rotation mga kamanok. Sa isang linggo, exchange naman. Sila naman yung nasa cages, ito naman yung nasa tipis. So, makakatulong yun mga kamanok. Malaki ang tulong nun para po manumbalik yung healthiness ng ating mga alagang mga manok. Okay? So, yan po yung dahilan kung bakit po napipiki ang ating mga alaga. Dahil po, kulang po tayo sa facilities. Hindi po natin nailalapag sa lupa ang ating mga alaga, which is, yan po ang kanilang natural habitat.
Hindi po yung inyong mga cages. Hindi po yung inyong mga bamboo cages dyan. Okay? So, at the same time, nakakakain dapat sila ng mga natural nutrients kagaya ng bato, ng damo, ng mga insects. So, yan po ang kanilang natural na pagkain mula sa environment. Tatanungin ng iba, kamamay, ano namang may tutulong na sinasabi mong bato? Bakit kumakain ng bato ang ating mga alaga? Alam niyo mga kamanok, yung pong mga small particle ng mga bato, especially yung mga buhangin, kinakain po yan ng ating mga alaga para sa ganun makatulong ito sa kanilang digestion. Ito po ang nagsisilbing ngipin ng kanilang balon-balunan upang matunaw nila yung mga pagkain, yung medyo matitigas na pagkain kagaya ng mais, popcorn, grains na kinakain nila. So yan po ang tumutulong sa kanilang gizzard para makapag-digest ng maayos. Kaya yung iba dyan, ako kagaya ko, naglalagay po ako ng buhangin. Okay, hindi yung binistay na buhangin na, yung talagang medyo may bato pa, may mga shell pa. Binibigay ko po sa mga sisiw, binibigay ko po sa aking mga alagang tandang. At mapapansin nyo, kinakain po nila yon. So pinipili po nila yon. At yun po ay napakaganda sa kanilang katawan. Sapagkat yun nga, nakakatulong ito sa digestive system ng ating mga alaga upang maging healthy, mabilis tumunaw. At tandaan nyo mga kamanok ang manok na mabilis tumunaw, sila yung mga manok na healthy talaga. Kaya kapag ka mabilis tumunaw ang alaga mo, matuwa ka. Hindi yung mag-worry ka na bakit ang bilis namang maubos ang pagkain, ang bilis matunaw. So okay lang yun mga kamanok. So makakatulong po talaga yung mga tiny stones or shells, kung maaari shells, na makatulong sa kanilang paglaki, sa kanilang panunaw, sa kanilang sistema. At para naman saan po yung mga damo? Bakit naman tumutuka ng damo ang ating mga alagang mga manok? So ito po is mayaman sa enzyme and zinc na tumutulong upang maging mataas ang kanilang immune system. So tumutulong ito yung mga green leafy grasses na ganyan. Tumutulong po yan upang ma-boost ang immune system ng ating mga alaga. At kapag na-boost ang immune system, hindi po kaagad sila dinadapuan ng sakit, makintab ang kanilang mga balahibo. Mas maganda sana mga kamanok sa umagang maaga. Umaari, mga alas 5, ilagay nyo po sila sa tipi, hayaan nyo po silang maglakad-lakad doon. Makikita nyo, kakain nyo ng mga damo. Maganda sana kung may mga green leafy carabao grass, dadampot-dampot siya dyan, kakainin po niya. Napakaganda niya sa sistema ng ating mga alaga, especially sa balahibo nila, lalo na kung medyo mahamog-hamog pa, napakaganda niyan. Anti-stress po yan mga kamanok sa katawan ng ating mga alaga. Okay? So, yun po mga kamanok, yan po ang kahalagahan na ang ating mga alaga po ay hindi po natin palaging inire-range o palaging pinapalaki, pinapakain doon sa kanilang cages. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maiwasan, na makapiki o mapiki ang ating mga alaga, well, inyo po silang ibaba sa lupa. At malaki po yung maitutulong nitong factor na ganito sa ating mga alaga upang sila ay maging maayos, maging healthy, at hindi po kagad dapuan ng kung anumang sakit na maaaring dumapo sa kanila. So, paano mga kamamay? Sana kahit paano ay makatulong ang aking mga video o mga step-by-step procedure na ganito sa inyong pagmamanok. Sana mga kamamay, huwag niyong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell at mag-like sa video ito para makareceive pa kayo ng mas maraming chicken talk, para makareceive pa kayo ng maraming tips tungkol sa pag-aalaga ng manok at kung ano pa mang katanungan ninyo. Priority ko mga kamanok na kayo ay unahin, sagutin sapagkat ito ang dahilan kung bakit natin ginawa itong ating channel na to. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.